Etong si Vice President Sara Duterte iginiit na isang taon ng galit ang mga Pilipino sa umunoy pagkidnap sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Jaira Hangayo. Mariing kinundina ni Vice President Sara Duterte ang umunoy pagdakip at pagdadala sa ibang bansa kay former President Rodrigo Roa Duterte kasabay ng pagunita sa unang anibersaryo ng kanyang pagkakaaresto. Ayon sa Vice Presidente, patuloy pa rin galit hindi lamang ang mga residente ng Davao City kundi maging ang iba pang Pilipino sa umunoy ginawang pagdadala sa dating Pangulo doon sa The Hague, Netherlands upang litisin sa kasong Crimes Against Humanity. Iginiit ni Vice President Duterte na hindi katanggap-tanggap ng isang pamahalaan ay magpapadala ng sarili nitong mamamayan sa isang foreign jurisdiction upang ikulong at litisin sa kasong anyay walang sapat na batayan. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang mga Tabawenyos, mga Pilipino, galit sa nangyari pagkinap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basihan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte sa San Pedro Cathedral sa Davao City upang dumalo sa isang misa para sa dating Pangulo bilang bahagi yan ng pagunita sa unang anibersaryo ng kanyang pagkakaaresto. Kasabay nito, binatikos din ng Vice Presidente ang kasalukuyang administrasyon dahil umano sa kakulangan ng paghahanda sa mga posibleng banta sa seguridad ng ating bansa kabilang ang posibilidad ng digmaan. Ayon sa kanya, matagal nang may mga babala mula pa noong taong 2022, lalo na mula sa ilang foreign observers tungkol sa posibilidad ng paglala ng tensyon na maaring humantong sa digmaan. Gayunman, sinabi niyang wala umanong nakikitang malinaw na hakbang o paghahanda ang pamahalaan upang tugunan ang mga ganitong banta sa mga darating na buwan o sa mga susunod na taon. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera 2025, nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jaira Hangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.